yan ay para sagutin ang tanong na kung sino sa tingin nyo ang mananalo sa 5 team na ito na nag-perform sa Magpasikat 2024. Para sa akin, again, ang bet ko dyan is Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. So finally mga chika ay sumalang na din kanina lamang ang huling team na magpe-perform para sa Magpasikat 2024. At yan nga ay ang team ni Jong, Jackie at Xian. Actually mga chika, sa totoo lang marami ang nag-aabang dito sa team na ito kasi syempre nakita na natin yung unang 4 Syempre yung madlang people mga chika ay kinakabahan baka kasi mamaya yung unang 4 na team na nag-perform ay itaob ng Team Friday. So kanina mga chika habang pinapanood ko sila, kagaya nung naging atmosphere ng Team Monday, Team Tuesday at Team Wednesday, mga chika medyo may kalungkutan din at may kahalong iyakan yung naging tema ng team ni Jong. Kasi mga chika ito ay nag-focus tungkol sa mental health. And we all know na kapag dating sa mental health, yan ay hindi dapat binabaliwala kasi maraming mga tao mga chika yung nakakaranas niyan. And most of them mga chika ay nauuwi sa depression and worse ay kinikitil pa nila yung kanilang sariling mga buhay. And pagdating naman sa performance sila mga chika, sobrang speechless ako. Syempre we expect nothing less kapag nag-lead dyan si Jong Hilario mga chika. Lalo na pagdating sa sayawan. Hindi naman pauhuli dyan si Jackie. And syempre mga chika, kung dalawang yon ay magaling, matuturuan naman nila si Xian, diba? So meron akong napansin tatlong key factors na ginawa nila sa kanilang performance na pwedeng maging dahilan mga chika ng kanilang pagkapanalo. Kumbaga ito yung mga nakapukaw ng atensyon for me sa madlang people. So unahin natin mga chika yung paglabas nung anak ni Jong. It's very unexpected at talagang nakakagulat mga chika na nag-perform doon si Sarina. Di ba? Kilala naman natin yung batang iyon na talagang may pagkabibo, kumbaga madaldal siya at kanina mga chika sumayaw pa siya kasama yung kanyang tatay. Alam niyo sa totoo lang nung pinapanood ko yan, alam niyo yun parang nakaka-touch, nakakatuwa kasi syempre meron din akong anak na babae mga chika. And alam niyo nare-reminisce ko yung mga moments namin nung anak ko na yun nung siya ay ganung edad pa lamang. So kanina mga chika biglang nag-iba yung atmosphere nung lumabas nga yung bata kasi syempre kapag may bata mga chika, alam niyo yung kahit malungkot na team, malungkot na concept ng kanilang performance biglang sumasaya, nakakatuwa siya So yun yung una mga chika. And then pangalawa, yung tinatawag nila mga chika na Wheel of Death. So kung ang Team Tuesday nila Kim Chiu nag-alasir ko si Kim mga kachika. Kanina sila Jong Hilario, si Xian tsaka si Jackie, mga chika nandun sila sa parang circus din na equipment kung saan nagpapaikot-ikot sila dun mga chika habang naglalakad. So yung concept niya mga chika parang nagbabalance yung dalawang tao na kapag ikaw ay naglalakad or humahakbang sa loob ng bilog na yon umiikot siya. Kumbaga dalawa kayong nandoon So mga kachika dyan nakakatakot at ayon nga kay Jong nagkaroon siya ng 4 na tahe na sugat dahil dyan. So yan mga chika medyo may laban yan, mabigat yung ganyang performance. And yung pangatlo naman yung pagdating nung kanilang mga guests. So mga chika, this is a star-studded performance kasi mga chika dalawang beauty queen yung nandun. So nandun si Kylie mga chika Versosa and nandun din si Michelle D. And of course the other celebrities like Maxine Magalona and Sofia Andres, which we all know na naka-experience din ng depresyon sa buhay nila. Pero mga chika, lahat yan ay nalampasan nila and now they are trying to advocate it to everyone para matulungan nila mga chika. Kumbaga gusto nilang sabihin na hindi ka nag-iisa, mayroong taong pwedeng tumulong sa'yo. So yan nga mga chika, yung naging tema at konsepto ng Magpasikat 2024 performance ng team ni Jong, Jackie at Xian. Binigyan nila ng emphasis kung gaano kaimportante ang mental health sa tao. At gusto nilang sabihin, ibahagi sa lahat na kapag ikaw ay nakaka-experience nito,
hindi ka dapat sumuko sa buhay. Dapat meron kang pag-asa. Di ba meron silang isinasabit mga chika na green scarf to everyone, which symbolizes hope mga chika. Di ba? Kumbaga may pag-asa. So ngayon mga chika, pupunta na tayo sa next topic natin. At yan ay para sagutin ang tanong na kung sino sa tingin nyo ang mananalo sa 5 team na ito na nag-perform sa Magpasika 2024. So mga chika, flashback tayo ng konti Unahin natin yung Team Monday, ang team ni na Vice Ganda, Ryan Bang at Karil. So dyan mga chika, ang tema nila ay hope, pag-asa. Ang para sa akin, ang pinaka nakapukaw ng atensyon dyan ay yung paglabas mga kachika nung mga kilala nating celebrity. Diba? Kagaya ni Carlos Yulo, actually lumabas din dun si Aura mga chika at yung SB19. And what they're trying to emphasize there mga chika ay merong pag-asa. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang problemang pinapasan, pero hindi dapat mawalan ng pag-asa kasi kahit ano pa yung problema na ipinapasan nyo ngayon, panigurado ay mayroon yan hangganan. So sa performance wise mga chika, wala rin ako masabi. They perform well, maganda, pinaghandaan. So mga chika, yan yung Team Monday. And then yung Team Tuesday, ang ating pambata mga chika. Ang team ni Kim Chu, MC at Lassie, pati na rin si Sir Ogie Alcacid. Which for me mga chika, hindi na naman tayo naging bias. Para sa akin sila yung mananalo. So para lang to sa akin mga chika, And then reminisce natin yung ginawa nila, yun nga yung pagpapiano ni Sir Ogie Alcacid dun sa isang bilog na alam niyo umangat tapos umiikot-ikot. Tapos si MC at Lassie Magica lumambitin sila doon sa isang steel box, and then finally yung ginawang pagtalon ni Kimi, parang circus mga chika, from another swing to another swing mga chika, na yan yung sinasabi nating key moment, kumbaga yung pang plot twist mga chika dyan sa performance nila na yan. And then yung tema nila yung yung tigil, hinga, kalba. Diba? Kumbaga, yung sinasabi nila dyan, lagi tayong busy sa ating araw-araw na pamumuhay at nakakalimutan na natin yung ating sarili, yung ating health na kailangan din nating magpahinga. And then next mga chika, yung Team Wednesday. So dito mga chika, ang binigyan nila ng emphasis ay yung responsibility. At performance-wise, maganda yung ginawa nila kasi si Darren, di ba, yung nandun siya parang hula hoop na parang nag-alam matrix siya doon mga chika. Actually, it took him a lot of trials mga chika bago niya ma-execute ng flawlessly yung kanyang performance. And then meron din si Ayon Perez mga chika, yung talaga namang nakaka-nervous din na paglalambitin niya doon sa isang bakal. And then si Chiang Ami naman mga chika okay din, kumbaga nandun yung dalawang anak niya at parang yun mga chika, ma-message siya doon na hindi madali ang maging isang ina. At si Bong naman mga chika, nakita ko doon parang siya yung siya yung negative na na effect pa, yung negative vibes doon. And malungkot din yung tema diyan mga chika. So okay naman yung Team Wednesday, though hindi ko siya ganun kagusto personally. Pero siguro may ibang madlang people din naman na bet din nila yung team na yan. And then next naman natin yung Team Thursday, yung team ni Ann Curtis, ni Jugs at ni Teddy. So etong team na to mga chika, para sa akin may laban to. Kasi yung good vibes yung din na nila, masaya, 'di ba? Kasi yung apat na team yung team Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, medyo malungkot talagang babahan ng luha, iyakan. So yung Team Thursday kakaiba mga chika, good vibe siya. So binigyan nila ng emphasis dito yung core memories, yung mga alaala ng Eat Showtime. At sakto pa tumapat yung performance ni Ann sa mismong araw ng 15th year anniversary nung kanilang noontime program. So maganda yung performance mga chika. Si Ann Curtis actually sinabi niya hindi siya masyadong nakapag-practice dito or naka-attend sa mga practice. Pero okay naman mga chika, hindi naman siya nagkamali. And si Jugs tsaka si Teddy mga chika, makikita nyo rin na talagang pinag-effortan nila yung performance. And then last nga mga chika, yung team ni Jong, ni Shian at ni Jackie na ngayon araw lang. And then sinabi ko na rin yung feedback ko kanina, maganda naman siya mga chika, lalo na yung paglabas nga ni Baby Sarina na talagang hindi ko rin ini-expect. Of course mga chika, yung paglabas din, yung alam niyo yung iba't ibang mga
artista nga, mga beauty queen sa huli na alam niyo shinare nila yung kanilang insights or mga commentaries pagdating sa mental health. And yung isa sa pinaka breathtaking dyan, yung parang sabi nga ni Jong, yung Wheel of Death, na nagpaikot-ikot sila doon mga chika, na nakakakaba kasi isang maling step mo lang pwede ka talagang mabalian. So yan yung 5 mga kachika, no? Para sa akin, again, ang bet ko dyan is Team Tuesday, team ni Kim Chiu, kasi nga dahil dun sa mala circus na swing to swing na pagtalon ni Kimi. So kayo mga chika, ang tatanungin ko, sino sa tingin nyo ang mananalo sa 5 team na yan? Everyone render their effort, everyone talagang nag-enjoy naman sa kanilang ginawa, and of course lahat ng performances nila ay mayroong aral na inihatid para sa madlang people. So kahit hindi manalo yung manok ko, yung Team Tuesday, okay lang yun, kasi for me rin naman everyone, every team has the right and deserve to win. Kumbaga lahat naman sila makikitaan mo ng potensyal para manalo. So kayo, tatanungin ko mga chika, sino sa tingin nyo sa 5 team na yun ang mananalo? Ilagay nyo dito sa comment section para mapag-usapan natin. Chika Patrol signing out!